Alam mo, Master, mahal yung nabili ni Danny ng 48. Bakit ka pumayag, Master? Oh, no! Kursunada talaga siya. Dapat sabihin mo talaga kung mahal. Master, itong 48 ni Danny, mataas lang siya pero manipis. Oh, no! At saka pinainom din ng tubig, Master, oh. Ako parang kinakabahan dito sa 48K ni Danny. Pero sige lang, kasi si Danny po ay matapang. Tingnan natin. Sana may panimbang itong bakang ito. Ilay mong hangyo? 54. 54. Ila gusto? 65. Oh. 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 Ay. Dili ka gwanta. Alam ni Danny na ihiga eh. Hindi pwede. Maluya. Magaling talaga ito sumipat sa mga bakang may diferensya. O magaling sumipat si Danny sa mga bakang may diferensya. Ano pangalan niya, ma? Danny Boy. Yan. The future master. Sinabi ni Danny na higa talaga yung tinawaran ni Master. 54. 65 ang gusto. So lumakad lang ng kunti, umiga. Oh no! Oh, ang hirap niyang maglakad. Hindi kaya sa biyahe yun. Sabi ni Danny. Wheelchair? Wheelchair naman daw sabi nitong si Mike. Mukha nga po ni Mike, oy. Ang katong ka, babaw ba? Oh. Bigit. Tapos dong, pila man na dong. Size na sipat na ni Master Joel yan. Ayaw mo sarado. Sarado lang ko naman ni Master. 40. Oh. Balls lang daw hinahabol niyan, sabi ni Master Joel, yung balls lang daw nagmahal. Ang balls lang. Soap number, ano yun? Soap number 5. O ano dong? Bigay na kasi ang balls lang daw ang nagmahal sa baka mo. Ha? Lugi? Balls na lang, wala nang Chicago. Wala nang Chicago, balls na lang. Hinunat niya pila. Wala lang hinunat. Oh. Yung totoo daw talaga, Master. Yung totoo daw talaga. Kana lang yun ram po. Karon lang talaga. Yan lang talaga dong, persa. Si Rado. Lugi gyud dam, lugi. Lugi? Malaking Lugi daw. malaking alkansi. Malaki alkansi talaga. O sige Maya hatulan niya ni Master Ata ko lang full type. Yung lugi daw sabi ni Master eh. Ayan. Sipat ulit si Master oh. Master gamay man na. Maliit yan. Okay lang na basta madalas presyo. Oo. Pag madalas presyo gamay. Madala nga sa presyo pero hindi madalas ang tagakatay natin. Oh no. Paano na lang pag hindi niya kinatay? Kano ba sipat mo niyan? 30? 40 man. 44 ba yan? Patay. Patay tayo dyan. Malaki ang katawan. Sana, pwede. Hindi malaki ang presyo sa katawan. Si Master lang. Ayan, 35 daw sabi ni Farmer. Ayan. Maliit man doon. Baka hindi madala ba sa sa sizes ng aming tagakatay. Ito. 65 ang benta dun sa maganda niyang baka, 55 ang tawad ni Master. Tingnan natin kung magkaigihan sila.
Oh. Ano to, ayaw? Ayaw. Di na ko sir. Bigay mo na. Ayaw na kuya, kanang na ayaw madugangin na natin. Sukot mo. Dayon nung ra palit. Oh. Pag pumayag daw, dayon no nagid palit. Ako lang yun, yung barong lang dito sa kumangyo. May pamahor ako kung agi ra pud gamay. Sige, pero Oh, ano to? Bigay na. Suko na. Oh, di ba? 5-5. Okay. Tingnan natin mamaya, Mike, yung 5-5 na yan. Kasi yun kanina yung krusonada ko talaga yun. Dili. ako sa markahan to lang. Oh, sige. Markahan natin yung nabili ni Ka Joel na 55. Presyo po nun kanina ay 65. Ngayon po, binigay rin sa katagalan sa tiyaga po ni Master Joel. Binigay po sa atin ng 55,000. So, ito yung 55, mga kagadang buhay. 65 po ito kanina. Ito ba yung kanina, Master, yung nagustuhan ko? 65. O di, nakuha natin ang 55 na yun. Ang sipat ko nito kanina ay 52. Maganda sana no kung nabigay sa akin ng 52 ito. Yan po ang unang sipat ko kanina, pero tinawaran po ni Master ng 48. Ayan. Pero nag-close po ang deal ng 55. May laban naman po ito. Kasi tingnan mo po ang tiyan, oh. Walang tiyan. Talagang maabs itong bakang ito. Oh, ang ganda, oh. Ang kinis pa. Maabs. Siksik po ang katawan. Sagad po sa exercise kung sa tao pa. Yan. Kaya mabinta po talagang may abs, no? Kaya diet na po tayo. Kaso lang, ayaw ni Kabiang Roger mag-diet. Masarap daw kumain. Mahirap na po talagang mag-diet sa mga pa-50 na po ang edad. Yan. Kaya kayo kung mga bata-bata pa, diet na po kaagad para hindi mahirapan pagka magkaedad-edad na. Kasi tingnan mo sa baka, mas mapresyo po, mas mahal yung mga may abs. Mas mahal ang may abs na baka. Oh, parang wild naman yan. Ayaw masulatan. Oh no. Oh, ayaw masulatan. Ako po. Ikaw 55K ka ha. Tinawaran kita ng 52, hindi umobra. Yan. Yung mga pa JJR pa, JBJB. Oo, yan. Yan. Tingnan nyo si Master Joel at may abs kahit na may edad na. Mabenta pa rin, master pa rin. Kidlat pa rin sa pagsipat. Nakikiliti, Master. Ganito pala yung mga bakang may mga abs, no? May kiliti. Ano po mga kagandang buhay. Dong, ano ba to? Ikaw ba talaga nag-alaga niyan, Dong? O binili mo lang rin sa farmers? Binili. Binili lang rin niya sa farmers tapos po binenta dito. Ako nito kanina, 52 lang talaga ang aking sipat nito. Pero nagkaigihan po sila ni Master sa 55. Pero may laban po mga kagandang buhay kasi nga po, maganda ang katawan niya, hindi siya laylay ang tiyan. So maliit lang po ang habwa. Lista-lista. Saan ba yung 36.5 mo, Master? Yung sinabi mo kanina? Nga. Alam mo, Master, mahal yung nabili ni Danny ng 48. Bakit ka pumayag, Master? Oh, no! Kursunada talaga siya. Dapat sabihin mo talaga kung mahal. Ito, magkano to? Di ba 36,500 ito? Tingnan mo yung 48 niya. Oh, no! Akala ko nga ito yung 42 mo kanina. So ito yung 42 mo, Master? Yan. Mukhang matanda na siya, Master. Ito yung 42 ni Master Joel. So, yan po ay maganda, Master. Oh, walang tubig. Master, yung kay Danny Boy, pinasipat niya ba o nabili na niya bago niya pinasipat sa'yo?
Di ako sa gingnan ako. Kuan da mga kursunada mo gitsara man ako palit ko ha o kursunada mo ka. Oo. Kursunada mo di ko sa stana. Kursunada siya. So pero kung ikaw sumipat niyan magkano? Ako gete siya nga. May tag mo 46 rand dan 45. 45 lang pwede pa. Pero master parang ewan ko lang master kung makakapamasahe ito parang mahal po master. Tinignan niya yung 180. Oo. Sige sa kanya na lang daw yun. Okay sa kanya na lang yun kasi tinawaran din niya yun eh. Tinawaran daw niya yun ng 41 kanina. Nakuha mo 42. Sige. Yung 36,500 mo, may 500 pa ba? Oo. Makapal! Makapal siya talaga, master, yung 36,500 mo na yan. Yung 38 mo, yung doon, oh. Parang malaki pa itong 36 mo, master. Oh. Naku, master, malaki pa itong puwit niya, master. Itong 36 mo dito compared sa 38. Oh, no! Yan po yung pagbili minsan. Hindi natin ma-estimate talaga. Pero malaki lang ito ang tiyan, master. Medyo malaki-laki ang tiyan, pero ang puwit, master, napakalaki. Oh, ang hita niya. Ito, sige. Ganun talaga yung pamimili. Hindi natin ano din. 6.5 no? Oo. Kini mo'y Master, itong 48 ni Danny, mataas lang siya pero manipis. At saka pinainom din ng tubig, master, oh. Oh, no! Ako kinakabahan dito sa 48K ni Danny. Pero sige lang, kasi si Danny po ay matapang. Tingnan natin. Sana may panimbang itong bakang ito. Ayan, si Danny. Yung ating son to be. Master. Naibog gid ka, ana? lingi mo yung kidam. Di na malugi. Di na malugi? Oh. Sana kumapal-kapal yung mahita, ano? Nipis kayo, balat daw. Manipis ang balat? O sige, may tingin talaga si Danny dyan. Oo. Mukhang makakabili pa tayo ito. O, kanino ito? Nabili na? Nabili na ng ibang koprador? Oo. Sige, yan po ay mag-ano na tayo. Magkarga na po mga kaganang buhay. Ikarga-karga na natin para hindi mainitan natin mga baka. Yun si Michael. Lista-lista dahil nakabakasyon si Cass. $3.8? 3.8 ito. Oh, gwapo man, oh. Gwapo man itong nabili ni Master, 3.8. So, ikawalo na ito na nabili namin. Baka madagdagan pa. 3.8. Oh. Bukos ang katawan. Ganda. Mukhang maliit lang pero sulit po ang katawan. Mukhang maliit sa tingnan pero sulit. Ayun ni Master yung malalaki yung tiyan. At meron pong maganda ang katawan, bukos. Ito yung kunin natin. Oh, round na round, oh. Round na round po ang quit. 3.8. Sa atin pa yun, oh. Yun, sa atin pa. Matras po yung ating sasakyan dahil di po umakyat yung ibang baka. So, merong mataas na portion dito. Dito na lang po ang gawin nating akyatan ng ating hayop. Karga na natin. So, ito na po mga kaginabuhay. Kinarga na po natin yung 8 nating nabili dito sa Bantolinaw Stockyard. At bumili po tayo ng additional po na kumpay ng tubo. Yan. So, binigay lamang po sa atin ng 200 pesos ito. Isa ilang bangan ito. O, binili na lang ni Master Joel. Actually, meron tayong na-order din doon kanina sa Tapasan, pero
Naawa naman si Master dito sa farmer na nagdala ng kumpay dito po sa stockyard. Bili na lang natin. Liliit yung kumpay niya, oh. Doon kasi sa inorderan natin, malalaki po yung tubo. So, ayos naman, ah. Mga tulong lang po tayo sa nangangailangan. Yan. O, naghihintay lang po tayo ng banana Q, mga kagandang buhay na maano na. Maluto. Luto na. O, luto na. So, 4 lang yung bibili natin para makakain tayo. Yan, si Master Joel, ginutom, oh. Nagpi po tayo. Yan. So, ito sa amin. Ibalot mo lang to, Day. Wala namin kainin sa truck. Ayan. Ginutom si Master. Kain muna tayo ng banana Q. Oras po natin ay 10:22. Ayan. Pauwi na. Yan mga kagandang buhay. Natapos po ang ating pamimili dito sa Banturinaw Stockyard. Ayan po mga kagandang buhay, oh. Kain-kain na kami ng saging. Si Michael, mainit pa daw. Sakit daw ngipin ni Michael pag mainit pa. So, ayan. Accomplish po. 8 ang nabili namin. Banching ko pa ang kailangan nating mabili, Master. Para makabiyahe tayo. Ayan. So, meron pa kaming pupuntahan na Bilog Stockyard bukas. Tapos may Bloque La Libertad. Tapos may Canlaon Stockyard pa. Kuha yan namin para makabiyahe. Ito po yung binili nating kumpay kanina. Ikakarga na natin. Para sigurado pong may kakainin ang ating mga bata pagdating. So meron na tayong 18 doon plus 8 ngayon. Yan. 26. Ayan po. No? Kahit tanghaling tapat po, ang mga tapasiro ay nagtatapas pa rin ng tubo. Medyo nagmahal po ngayon ng asukal. Gawa siguro sa medyo patapos na rin po yung anihan o ang gapas po ng tubo. Medyo malaki po talaga ang mga tubo dito. Compared po sa ibang lugar po na kinukumpaya namin, maganda po ang tubo nila dito, mabibigat kasi malalaki. Ito po ang pinagmamalaki po talaga ng mga Negros Anon. The capital sugar of the Philippines. Yan na. Ito talaga ang hanap buhay, mga kagandang buhay. Ang hirap. Sa'yo ang init. Tapos malulugi ka pa sa biyahe. Oh, no! Kaya, talaga po mga kagandang buhay, hindi po siguro ako makapermanente, talagang ako lagi ang mamimili. Kaya, ang reason po bakit kinakilatis nating mabuti ang ating mga tao, ay naghahanap po talaga tayo ng tao na pwede po talagang humawak ng negosyong ito dito sa Negros. At yan nga po ang napupusuan natin ay sinalon po talaga at ang papa niya. So sila lang po ang nakapasa sa atin. Alam na natin kung sila po ay mapagkatiwalaan or hindi. Nasa kanila na lang po yan. Kung gusto nilang maipagpatuloy ito na hawak nila. Yan. So medyo bago natin po bitawan itong negosyong ito sa ating pagkakatiwalaan, ay yung ano na, plastado na. Yung alam na ang galawan. Kaya nang i-survive kahit na i-ano na natin. Ipasa na natin po sa taong pinagkakatiwalaan natin. Ayan. So monitoring na lang po ang kagandang buhay ninyo. Yan, ako pa rin po hawak ng mga listahan, ng mga recovery. Ano po mga problema, sasaluhin natin. Yan. Pero not all the time na po ay dito po tayo. Pero as of now po, kailangan pa talaga. Dahil di pa po natin masasabing stable na po siya. Ang mga backloading po natin, stable din po natin. Ang itlog, okay na. Pero yung alagain, kailangan pa po ma-monitor at ano pa ni Kabihang Roger, ma-master po talaga. Yan. Kasi ang alagain po ay napaka-risky. Pero kung alam na natin yung mga proseso ay mapapadali na po mga kagandang buhay. Magpa-farming po kami, cattle farming. Marami na po tayong gagawin kung meron na po tayong maasahan na tao talaga. Marami po ang nagtatanong sa akin mga kagandang buhay kung bakit daw po sama po ako ng sama sa pamimili. Hindi daw po ba ako natatakot? Hindi daw po ba ako napapagod?
Ang masasagot ko lang dyan, mga kagandang buhay, of course, lahat naman po ng trabaho ay nakakapagod, di ba, Master Joel? Pero, kinakaya po natin dahil ang negosyo po talaga kailangan nating trabahuhin. Hindi po yung mag-invest po tayo ng pera ay hindi naman po natin tinatrabaho. Mas maganda po talaga, mga kagandang buhay, kung decided po tayong magnegosyo, trabahuhin po natin. Ayan. Gusto mong maging successful yung business mo, hindi mo naman tinatrabaho. Kasi hindi lang kasi, mga kagandang buhay, sasabihin natin, oy, may pira ako, magninegosyo ako, yayaman ako. Hindi po, mga kagandang buhay. Dahil, sabi nga ni Kabiyahing Roger, kahit na isang truck pa yung puhunan mo, kung hindi mo pag-aralan at hindi mo talaga trabahuhin, ay talagang mauubos daw ang ating puhunan, mga kagandang buhay. So, sa mag-asawa po kasi, kailangan nagtutulungan. Hindi ko po talaga pinapabayaan po yung aming negosyo na iasa ko lang sa isa. Kailangan po talaga galaw-galaw kami at napaka-bless po namin dahil meron na po kami mga anak ngayon na maaasahan sa iba naming mga ginagawa, mga kagandang buhay. Family business na po ito para ipamana po natin sa ating mga anak yung mga ideas natin. Kasi yung talagang maipamana natin sa ating mga anak, mga kagandang buhay, ay yung ating magandang halimbawa po. Yung ating kasipagan, yung ating mga diskarte, yung ating mga naipundar na ipapasa po natin sa kanila. Kaya kahit pagod po, mga kagandang buhay, pero kung meron po tayong iniisip na paglalaanan ng lahat po ng atin pong mga nakamit na tagumpay, ay hindi po natin iniisip yung pagod. Kahit kasi Master Joel, may edad na po, mga kagandang buhay, pero nagtatrabaho pa rin po. Ibig sabihin, habang po may hininga po tayo, magtrabaho at magtrabaho po tayo. Nasagot ko na ba yung tanong po ng ating mga kagandang buhay dyan? Bakit daw parang wala po tayong kapaguran, trabaho dito, trabaho doon? May pahinga naman po, mga kagandang buhay. Hindi naman po lahat ay puro trabaho, si kagandang buhay ninyo. Balance life po dapat. Meron tayong espiritual, hindi po natin pinapabayaan yung ating mga obligasyon para sa Diyos. At meron din naman po tayong panahon po ng paghahanap buhay. Meron din po tayong panahon sa ating pamilya. Kasi hindi rin po maganda, mga kagandang buhay, na puro na lang po tayo hanap buhay. Kailangan po balance life para po maging masaya. At of course, hindi naman natin lahat masasabi na puro success po yung ating mga ginagawa lahat. But, yun nga ang sinasabi ko, tinatrabaho po natin. Kung ano po yung naaabot natin sa ating buhay, yun po ay tinatrabaho natin. Di ba?